Nakita ni Vito si Aster at binigyan niya ito ng wine. Sinabihan niya si Aster na miss niya ang lugar na ito at kinumusta din niya si Aster. Ang sagot ni Aster na okay naman siya. Hindi pala anak ni Iris si Camila, anak pala ito ni Lily at tumawag naman ang bata sa kanyang ina upang batiin niya ng happy birthday ang kanyang ninang Iris. At hindi naman magpapahuli ang anak ni Petunia, binati rin niya ng happy birthday si Iris nito. Habang si Lavender ay nagmamasid lamang siya sa mga kinikilos ng kanyang mga kaaway. Nagpasalamat si Petunia kay Lavender dahil sobrang gandang kanyang pag-sit up sa birthday ng kanilang kaibigan at sinabihan din niya ito na saluhan sila mamaya sa party at huwag puro trabaho lamang. Sumagot naman si Lavender na oo naman pero mag-enjoy muna sila. Pero hindi pa rin magandang pakitungo ni Iris kay Lavender, sinusungitan pa rin niya ito. Habang si Sandro, hindi siya susuko sa paghanap ng salarin sa likod ng kaso ni Tyrone. Kinantahan na nga ni Vito ng happy birthday si Iris at nagpapasalamat si Vito sa lahat sa ipinakita nilang pagmamahal para sa kanyang anak. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa mga nagdaang taon. Alam naman nila kung ano ang trahedyang na dumaan sa kanilang pamilya at lalo na sa kanyang anak. Nangako naman si Vito sa kanyang anak na hindi niya ito pababayaan at hindi siya mawawala ng pamilya, ng kakampi o ng partner. Pagkatapos ng mensahe ni Vito para sa kanyang anak, nagpapasalamat naman si Iris sa lahat ng dumalo sa kanyang birthday ngayon. Habang si Max, tinitigan pa rin niya ng maigi si Lavender at kinunan pa rin niya ito ng litrato. Noong lumabas si Lavender sa event, sinundan kaagad ito ni Max upang kumpirmahin kung tama ba ang kanyang hinala na si Lavender at si Jasmine ay isa lamang. Samantala, ang wish ni Patrick para kay Iris na makamove on na ito sa nangyari sa kanya. Nagtanong si Iris kay Patrick kung sino nagsasabi na hindi pa siya nakaka-move on. Ang wish naman ni Petunia kay Iris na matapatan siya o mahigitan siya sa love department. Sinabihan ni Lily si Iris na huwag siyang makinig kay Petunia. Hindi niya kailangan makinig sa kanila. Basta sundin lamang niya ang kanyang puso. Maging masaya siya. At kung saan man siya masaya, suportado silang lahat nito. Napabilib ng husto si Patrick sa gawa ni Lavender. Ang sabi ni Petunia na alam niya, kaya sa birthday ni Camila, kunin ulit nila si Lavender. Ngunit hindi nagustuhan ni Iris ang gawa ni Lavender dahil sa mga cheap na bulaklak na inilagay nito. Sana imported flower na lamang ang kanyang ginamit kasi naalala niya tuloy ang kabit ni Tyrone. Kaya pala hindi maganda ang mood ni Iris sa kanyang birthday. Kasi bumalik lahat sa kanyang isip ang ginawang panluloko ni Tyrone sa kanya. Ang sabi ni Petunia na kayang gawa nito ni Lavender ang lahat at hinanap ni Petunia si Lavender dahil hindi niya ito nakita sa event. Wala naman pakialam si Iris kung nasaan si Lavender at nagpakalasing ng husto si Iris sa kanyang birthday. Nilapitan ni Max si Lavender upang kumpirmahin na kung totoo ba kanyang hinala. Noong humarap si Lavender kay Max, nagmaang-maanga naman si Lavender na hindi niya ito kilala. Pero hinawakan siya ng mahigpit ni Max sa braso at sinabihan siya na ibang-iba na ang kanyang itsura. Kanina nagdadalawang isip pa siya pero nung narinig niya ang boses nito, hindi ganyan ang boses niya kanina. Kung sila kaya niyang gaguhin pero siya hindi maloloko. Kaya kinaladkad ni Max si Lavender upang dalhin ito kay Iris. Nakatakas naman si Lavender pero nahuli siya ni Max. Lumaban naman si Lavender nito at nagmamadali siyang tumakbo ngunit tinutukan siya ng baril ni Max kaya hindi makagalaw si Lavender. Buti na lamang nakita ni GP na may tinutukan ng baril si Max at binato niya ito sa ulo. Kaya nakahanap ng pagkakataon si Lavender para suntukin si Max. Walang laban si Max sa galing ni Lavender at nahimatay siya nito. Ipinasok agad ni Lavender si Max sa kanyang kotse upang hindi nila ito mahanap. Nag-retouch kaagad ng makeup si Lavender upang hindi mahalata na nakipaglaban siya at bumalik na siya sa venue. Nagkagulo naman ang lahat dahil ipinalam ni na Myrtle at GP sa kanilang mga magulang na may tunutukan na baril si Max sa labas. Nagtanong si Petunia sa kanyang anak kung nakita ba nila ang itsura. Ang sagot ni Myrtle na hindi nila ito nakita. Dumating na nga si Lavender sa event at nagtanong siya sa lahat kung ano ang nangyari, bakit nagkagulo sila. Sinabi naman ni Petunia na hindi nila alam ang buong detalye. Suminya si Aster kay Lavender na umalis na siya upang itakas niya si Max para hindi nila ito makita. Kaya umalis na kagad si Lavender para maisagawa na niya ang kanyang gagawin kay Max. Sa pag-alis ni Lavender, nagpaalam pa siya kay Harry at hindi naman pinagdudahan ni Harry si Lavender dahil sa kabaitan na ginawa nito sa kanyang asawa. Pero hindi nila alam na sa loob ng kotse ni Lavender si Max.
Nilibot na nga nila Harry ang buong event ngunit hindi nila nakita si Max at ang kanilang nakita lamang ang baril nito. Gayon pa man, dinala ni Lavender si Max sa budiga at iginapos niya ito. Sa pagising ni Max, sinabihan ito ni Lavender kung ano ang kanyang pakiramdam na siya naman ang nakagapos ngayon. Pinagsusuntok ni Lavender ang mukha ni Max para sa ginawa nito sa kanyang ina at sa kanyang anak. Nagtanong si Lavender kung nasaan ang kanyang anak ngayon, ngunit hindi sinabi ni Max ang kinaroonan ng kanyang anak. Nagtagumpay naman si Max sa pagtanggal sa tali ng kanyang mga kamay kaya sinipan niya ng husto si Lavender at tinawagan niya kaagad si Iris upang ipaalam nito na hawak niya ngayon si Jasmine at nandito pa ito sa kanyang party kanina. Nagulat si Iris sa ibinalita sa kanya ni Max. Nagmamadali naman tumakas si Lavender upang hindi siya mahuli ulit ni Max. Dahil sa kanyang takot nahulog ang susi ng kanyang sasakyan kaya tumakbo na lamang siya at hinahabol naman siya ngayon ni Max. Pero nabunggo naman si Max ng isang sasakyan at nasa kritikal ang kanyang buhay kaya ligtas na ngayon ang sekreto ni Lavender. Nasaan na kayang anak ni Jasmine? Yan ang ating aabangan sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.